Hello, hello, hello! Doc Bryce here. Kamusta na po kayo dyan? Our topic, fatty liver. Reversible ba yan? Okay, please share this live to those na kilala nyo na merong fatty liver, na merong, usually sinasabi nila, kakambal nila ang fatty liver. So, if you have this, please, or if you have know people na merong fatty liver, please share this live. Baka makatulong. Imagine nyo, ang mahal-mahal ng mga gamot ng pag matataas ang liver enzyme. Ang mamahal, naku po, mga gamot. Pero simple lang gagawin natin. Okay? So, kadalasan, sa mga umiinom ng alak ang fatty liver. Pero dumadami ngayon, hindi naman sila manginginom. No? So, nagtataka sila. Bakit po ako merong fatty liver? Hindi naman ako manginginom. O, tandaan ninyo, yung mga kinakain natin, mga iniinom natin, na merong fructose corn syrup or yung iba, mga prutas, fructose na sugar. So, ito yung mga fruits. Kadalasan, iisipin natin, healthy naman to. So, unlimited ang kinakain nating prutas. That will eventually, saan ba ito na tawag dito, yung fructose sa liver. Diyan pumupunta. Kaya nga yung mga kinakain natin, no, iisipin natin, napaka-healthy naman to, bakit nagkakaroon tayo ng fatty liver? Why? Because yung mga fructose is processed directly sa ating mga liver, sa ating mga atay. Kaya, iwasan natin itong mga may fructose corn syrup. Ano ba mga yan? Usually, yung mga, dati di ba, nauso yung sinishake, maraming mga fruits. Ang problem, nilalagyan pa nila ng mga fructose corn syrup, yung mga patamis. Okay? So, na-overwhelmed yan. Kaya, etong mga directed to fats. Kaya, yung liver, naninigas yan. Nag-iibang kulay, tumitigas. These are reversible. Meron mild, moderate, and severe fatty liver. Huwag kayong mag-alala dyan. Very reversible sila. Huwag lang natin hayaan na lumala maging liver cirrhosis or yung iba nagiging liver cancer. So, paano nangyayari ito? If you are sedentary, no, ang lifestyle ninyo, couch potato, tapos madalas ang kinakain nyo, mga ultra-processed food, mga fructose corn syrup, frequent snacking, hindi naman gutom, kain ng kain. Ayan. So, nagkakaroon ng changes sa inyong mga atay. Kaya, kadalasan, nangyayari ito sa mga obese. O yung sinasabi kong TOFI, mga central obesity. So, pagka nakatalikod, akala mo, no, healthy. Pag harap mo, ang laki pala ng tiyan. Ito yung mga sinasabi ng dad bod, no? Malalaki ang stomach. So, ingatan ninyo na magkaroon ng fatty liver. Kaya pagka mapansin niyo, pag malaki ang tiyan, mag-iisip na tayo, uy, baka may fatty liver to. Pero, ang fatty liver can be diagnosed by ultrasound. Okay? Meron kasing instances na sa laboratory ninyo, ang liver enzyme mataas, pero pag in-ultrasound, normal naman ang liver. Meron din, normal ang liver enzyme, pero sa ultrasound, may fatty liver, mild. Pero pagka nakita ko, times 3 the normal na ang result, no, ng liver enzyme, sure ako dyan, moderate fatty liver. Meron ang pinakabata kong merong fatty liver is a 12 years old.
So, ang thinking nila, diabetic siya. So, pinagawa yung laboratory, pero sinama ko na rin yung liver enzyme. Naku po, ang liver enzyme, normal ang sugar. FBS, normal. Liver enzyme, 180. Ang normal, nasa 34, no, or 41 sa iba. So, kaya ang nangyayari kung 180 yan, grabe, taas nun. So, babaguhin mo talaga ang lifestyle. Ano ba magiging effect ng merong fatty liver sa health mo? Well, sa health, very reversible ang fatty liver. Pero pag hinayaan natin, yung inflammation sa liver, yung cirrhosis na mangyayari, naku po, very dangerous sa health na natin. Lalo na kung naging cirrhosis na siya or yung iba nga nagiging kakaroon ng liver cancer. So, usually, ang gamot lang dyan is liver transplant. Okay? Well, ang hirap na kung malala na to. Okay? So, lahat ng mga may fatty liver, iisipin mo may insulin resistant, so yung metabolic syndrome, ano yung mga ano ng metabolic syndrome, okay? Factors ng metabolic syndrome, central obesity, yung waistline, mataas ang sugar, may hypertension, tapos yung dalawa, lipid profile, yung triglycerides mataas, mababa ang HDL. Itong 5, 3 dyan meron kayo, pasok na kayo sa metabolic syndrome. Okay? So, pag may central obesity, pa-ultrasound na tayo. Whole abdominal ultrasound, makikita natin kung may fatty liver tayo. So, when you do lifestyle changes, ano bang gagawin natin? Aba, edi itama natin yung mga kinakain natin. Iwas muna tayo sa mga prutas. Pinaka-safe na prutas ngayon is all those berries and avocado. Doon muna kayo magpo-focus. After 6 months, paulit ninyo ultrasound. Maraming mga nagsasabi sa akin, kakambal na nila ang fatty liver. But when they change their lifestyle, cut their ultra-processed food, mga sugary food, even though yung mga starchy food also, kinut down nila, eating real foods. So, ano ba yung mga real foods? Egg, fish, chicken, pork, beef, vegetable. Yes, you can eat vegetable. Then, after 6 months, yung iba nga, yung mga liver enzymes nila, from 180, yung bata sinabi ko, 12 years old, after 3 months, ang kanyang liver enzyme drop to 78. From 180 to 78. Although elevated pa rin, pero maganda yun na improvement. Tapos, yung iba naman, nagpapaulit ng ultrasound, magugulat ang kanilang mga doktor, asan na yung liver, yung fatty liver mo? Nawala. Ang ganda-ganda na ng inyong liver. So, pinkish na. Ang ganda na ng consistency. So, ang lifestyle approach natin, kanya-kanya. You need to adjust. You need to adapt. Kaya naman, malalaman mo lang na para sa iyo itong lifestyle nito kung gagawin niyo siya ng tama. Marami kasi diyan ginagawa ang low-carb lifestyle, pero may mga mali-mali pang nagagawa. So, hindi siya do it yourself. So, kung wala kayong idea sa low-carb that you can benefit from it, yung health ninyo mas mag-improve, dapat tama ang ginagawa nyong pag-low carb. Okay? I-adjust nyo. Well, if kaya, yung mga 70 and above, hindi ako stricto dyan. Kung ano yung kaya, dun muna tayo. Pero tatanggalin na natin mga ultra-processed food, yung mga bread, mga biscuit, mga pasta, tatanggalin na natin dyan. Yung mga fruits, focus lang muna tayo sa berries and avocado. Then, ano yung mga protein? Kailangan natin ang protein. Yes, yan yung yan yung 3 sa macronutrients na kailangan ng katawan natin. Protein, so ano yun? Meat, eggs, nabanggit ko kanina, fish,
chicken, pork, beef, no, kailangan natin. And also those healthy fats. Ano pa yung mga healthy fats? These are olive oil, avocado oil. Yan yung mga healthy fats. Even the fats of your ulam. Yung fats ng chicken, yung fats ng pork, ano yung fats ng fish, yung iba, hindi kinakain. Aba, very healthy po ang mga fats ng fish. Okay? So, focus on that. If you adapt dito sa low-carb lifestyle, eventually, makakaramdam kayo ng mga discomfort. Antabayan nyo lang ng electrolytes. Okay? Compute your water intake, total fluid intake per day. Compute nyo. Depende sa weight ninyo. Hindi siya yung lahat, iba-ibang timbang, ito yung dami. No? Compute that. Usually, nile-lecture ko yan. Alam na yung iba mag-compute. Okay? Compute your fluid intake per day. And then, when you are adapted to this lifestyle, introduce now yung exercise. Well, ngayon, running era. Well, sa inyo, walking era naman. Kasi from nung nag-COVID, nung nag-pandemic, sedentary era yun. Walang ginawa, di ba? Nakulong tayo sa mga bahay natin. Hindi makapag-exercise, hindi makapag-jogging sa labas. So, ngayon, ang time na maging active, involved sa mga sports, basketball, volleyball, badminton, pickleball,